Have a wonderful day, everyone. Hello, everyone. We hope na nasa mabuting kalagayan kayo ngayon, no? So, finally, andito na kami. Gumagawa na kami ng video kasi napakaraming nagre-request sa amin, nag-PPM sa akin at kay Karen about dito sa journey namin sa Canada. Finally, we are here sa Canada. Ito na yung hinihintay nyo, yung mga nag-PM, nagko-comment, paano kayo nag-Canada, what did you do? Ito na yun. So, watch this video until the end and please don't forget to follow, share, and like. Okay? Alright. So, itong video na ito, again, no, bigyan ko lang kayo ng quick story. Matagal na namin itong pinagplanuhan yung pagpunta namin dito sa Canada kasi we've been to LDR relationship before pumunta si Karen ng Thailand, no? Almost 3 years or 4 years kaming LDR. Kaya nung time na nagpakasal kami, nag-decide kami na gawin naming simple yung kasal namin pero memorable naman, 'di ba? Kasi nakaplano na po etong pagka-Canada namin, no? So, itong video na ito ay sasagot kami ng na palaging tinatanong sa amin na kung ano ba yung mga ginawa namin. So, Lab, ano ba yung unang question natin dyan? Okay. So, unang tanong, anong pathway po ang pinili nyo para Wow. makapasok ng Canada? Wow. So, usually, no, yan yung pinaka number one na palaging pinipm, palaging tinatanong sa amin, ano ba yung paraan, ano ba yung pathway na pinili ninyo para makapasok sa Canada? So, ang pathway na pinili namin ay student pathway. Yes po, student pathway. Si Karen yung student, ako naman yung pathway. Just kidding aside. Ako yung open work permit, no? So, para sa akin po, student pathway kasi isa siya sa pinakamadali na pagpunta dito sa Canada. At the same time, hindi na kami mag-ELDR. Kasi kung student pathway ka po, pwede mo isama yung asawa or anak mo. And napakadali ng process, kaya lang kailangan ng medyo malaki-laking pera. I think Alright. the most expensive din na pathway, di ba? Okay. So we're done with that. Next question. Nag-agency ba kayo? Oo o hindi? Sagutin mo. Ang tanong mo, oo o hindi? Oo. Oo, sinasagot na kita. no? So, yes po, it's a big yes. Nag-agency po kami, no? Kasi, yan, pinag-isipan din namin ito. Diniscuss din namin ni Karen kung ano ba, mag-agency ba tayo or mag-DIY tayo, diba? So, luckily po, nag-agency kami dahil isa sa mga kaibigan ko din, nag-refer about this agency. Actually, takot ako kasi maraming scam, di ba? Kasi pera yung pinag-uusapan eh. Maraming scam na sila daw yung tutulong sa'yo na pumunta dito sa Canada, kami na bahala, chu-chu-chu-chu. Tapos after mo magbayad, wala na. Wala na yung pera mo. Hindi na sila nagre-reply. So, lucky kasi nakilala ko itong OEA agency, no? Actually, Facebook ko lang sila nakita through my friend, no? Refer sila sa akin and we're so lucky nung time na nag-inquire kami sa kanila and yung nag-entertain sa amin, which is grabe. Grabe yung patient niya sa amin. Masasabi ko 100% yung kumbaga kung magbibigay ako ng rating dito, 100% yung rating ko, lalong-lalo na kay Sir Jose. Diba? Thank you so much po, sir. Yeah, so shout out po sa shout out kay Sir Jose ng OAA. Grabe po. And isa sa pinakamura na agency na nakita ko and very approachable. And all the documents talaga, transparent talaga sila. Napaka-hands-on. Yes po, napaka-hands-on. Talaga ang person namin yan. Even madaling araw, nagchat-chat ako sa kanya, basta gising pa si Sir. Talagang nagre-reply siya. So, para po makakonect kayo sa agency na ito, i-PM nyo ako or i-PM niyo si Karen para mabigyan po kayo namin ng referral link para po makakonect kayo sa tamang tao. Alright? Okay. So, next question. How much po yung proof of funds nyo? Alright. So, proof of funds, isa yun sa pinakamalaking pinag-uusapan kung pupunta ka ng Canada or mag-student
pathway ka dito, isa yan sa pinag-uusapan, no? So, sa amin, yung proof of funds namin, dalawa kasi, no? We have our own funds na galing sa sariling bulsa namin, and we have also na galing sa sponsor namin. So, siguro kung susumahin natin siya lahat, yung sa proof of funds, more or less, nasa mga 3 million plus, no? Yung proof of funds. So, again, proof of fund lang yan, hindi mo siya kailangan gastusin, no? So, meron kaming series na video na gagawin, pag-uusapan natin, itatakal natin kung papaano or ano yung ginawa namin sa proof of fund namin. Alright? Kaya stay tuned kayo. Mag-like, mag-subscribe dito sa aming Facebook at saka sa YouTube channel. Okay, I think yan yung mga pinaka-importante na usually talaga tanong ng mga friends, ng mga kakilala, followers natin. Yan yung mga tanong nila. So maybe yung iba, next video na lang natin. Kasi we will also, there will be series of videos paano kami, nung nagpunta na kami, ano yung mga bagay na dinala namin, yung ticket namin, mga ganyan, and paano kami nakakonect dito sa sa mga Pinoy dito, or ganyan. So, next video na natin yan. Yun, no, na mga tanong, yun yung mga usual na tanong na tinatanong sa amin. So, again, mag-message kayo kung ano man yung mga gusto nyong malaman para po masagot natin sa mga upcoming video na i-upload natin dito. Mm-mm. So, sa mga nagpaplano din na pumunta ng Canada, yung masasabi ko, Canada is a very nice country talaga. So, if you're going to choose student pathway, yun talaga yung pinaka-isa talaga na crucial part, yung proof of funds, wherein you have to show talaga na kaya mong i-support, meron kayong pera. Yun sa amin, yung ginawa namin, for additional lang, okay, for proof of funds, i-present nyo kung ano yung mga assets nyo, like if you have car, if you have motorcycle, if may mga ari-arian kayo, bahay, lupa, kung may mga ano ba kayo, may farm ba kayo, may mga investment ba kayo, may business ba kayo, may insurance ba kayo. Kami i-present namin insurance, yung SSS, mga ganyan. So, lahat kasi home ties yan. So, kailangan na yung home ties nyo, ano talaga, yung parang solid na solid talaga yung home ties nyo. Kasi kailangan yung i-present na after the program, kasi ako 2 years ako, yung kinuha ko. So, after 2 years, you will really come back to Philippines. Kasi nga, may mga dahilan ka, may home ties ka. So, isa din yan na kailangan yung i-build up aside sa proof of funds. Malaking part talaga yan sa application. So, wag kayong ma-discourage. Kami, we started our process na meron lang kami, kasi after our wedding, nag-start na kami. Ang meron lang talaga kami, yung pambayad sa agency. And then, pray lang kami, and then work hard. And then, everything follows naman, di ba? Yeah. So, if you have dream, no, mangyayari dyan. Just believe on God. Kasi everything na mga desire natin sa buhay, pag once in line yan sa will ni Lord, eventually mangyayari yan. So, tulad sa amin, na nangangarap lang before na makapunta ng Canada, and ngayon, nandito na kami sa Canada. Isa kami sa mga living testimony na how good and how faithful ang Panginoon sa bawat buhay. So, sa mga may mga tanong pa po regarding Canada, mag-message lang kayo or i-comment nyo po kung ano yung mga tanong ninyo para for the next video, yun po yung mga sasagutin namin. Okay? Alright. So, bye-bye and God bless.